What is up guys? Welcome back. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano makuha ang pera sa GCash na hindi na mabuksan o nagloloko. Tulad ng network connection error, yung error prompt na your account is already registered to another phone, or yung GCash account is on hold. So kung isa ka rin sa mga nakaka-encounter ng ganitong issue and gustong makuha yung pera na nasa GCash account mo, just stay tuned in this video dahil para to sa'yo. But before we continue this tutorial, kung bago ka pa lang sa channel, hiniling ko po ang inyong makabay para subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. First step nga po dito is create new GCash account. Yes, kailangan po natin gumawa ng bagong GCash account dito. After nga po natin makagawa ng new GCash account, is kailangan po natin i-fully verified yung GCash account na yun. And yan po yung step 2 natin. And yung last step nga po natin dito is yung file a request for transfer of funds. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-file ng request. So ang una lang po natin gagawin is pupunta tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong mga phone. Then search lang po natin dito yung GCash Help Center. Go lang natin. Then, pupunta lang tayo dito sa GCash Help Center. Then, dito sa type a keyword to find articles, search lang natin yung transfer of funds. Then, search lang natin yan. Then, dito hanapin natin yung transfer funds from your old GCash account to a new GCash account. Then, dito scroll down lang natin hanggang mahanap natin yung ito. Click here to file a request. Click lang natin tong click here to file a request. Then madadirect po tayo dito sa submit a ticket. Then dito may form nga po tayong need fill upan. Dito ilalagay po natin yung email address natin. Ito po yung email address na registered sa ating new GCash account. Then dito po sa GCash registered full name, ito din po yung full name natin sa ating new GCash account na fully verified na. Then dito sa select a country where you registered your GCash account, Philippines lang yan. Then dito sa mobile number, ito din po yung mobile number ng ating new GCash account. Then dito naman sa your account type, click lang natin yan. Then select lang natin dito yung regular account. Then dito sa old GCash mobile number, ilagay lang natin yung mobile number natin ng ating old GCash account kung saan nandun yung pera na kailangan nating ma-transfer sa ating new GCash account. Then dito sa new GCash mobile number, ito na po yung mobile number ng ating new GCash account na fully verified na. Then dito po sa first name, middle name, last name, and yung date of birth, ito po yung mga information na nandun sa ating old GCash account. And kailangan po mag-match yan. Or kailangan tama po yung information na ilalagay natin dyan. After that, punta na tayo sa what was the email address registered to your old account. So ilalagay lang natin kung ano yung email address na registered sa ating old GCash account. Dito sa what happened to your old number, click lang natin yan. Then pwede natin piliin dito yung I don't want to use this number anymore. Then dito naman sa amount to be transferred from old to new account, pwede nating ilagay dito yung kabuuang amount na nandun sa ating old GCash account para makuha natin yung total amount na yon. Then dito po sa last 4 digits of your GCash Mastercard, kung may GCash Mastercard kayo, pwede nyo ilagay yung last 4 digits na yon. Pero kung wala naman, pwede naman natin ilagay dito yung NA or not applicable. Then dito po sa Ginsure policy number, kung may Ginsure policy number kayo, pwede nyo ilagay yan. After that, punta na tayo sa do you have a subscription in GLife? So kung may subscription kayo in GLife, click lang natin yung yes. Kung wala naman, click lang natin yung no. Then dito po sa may mga box, kailangan lang po natin itap yan para ma-check. Dito po sa selfie holding your valid ID which clearly shows the details, check lang din natin yan. Notarized affidavit for funds 1K and above, check lang natin yan. Ito pong notarized affidavit, required po yan sa mga non-fully verified old accounts. So kung fully verified naman yung account mo, hindi mo na po kailangan ng notarized affidavit. Then dito sa valid government issued ID, click lang din natin yan. Take note po, yung ID po na kailangan natin picturean dito is yung valid ID na ginamit natin para ma-full verify yung ating old GCash account. Then dito naman sa kindly provide all the details that will help us assist you with your concern, pwede natin ilagay dito yung ganito. I have already verified my new GCash account and I want to transfer my funds from my old account to my new GCash account. So pwede nyo gayahin yan. Then dito naman sa attachments, dito natin ilalagay or i-upload yung picture ng ating valid ID tsaka yung selfie holding our ID. Then para sa mga non-fully verified old accounts, magsasubmit din po tayo ng notarized affidavit.
Pero kung full verified naman kayo, di nyo na need mag-submit ng ganun. So after nating ma-drop lahat ng files na yon, click lang natin tong submit. After nating ma-submit, monitor lang natin Gmail natin dahil dun po magre-response si GCash about sa status ng ating concern. After few minutes, magre-response po si GCash ng ganito. Thank you for reaching out to GCash support. I am now processing the transfer of funds to your new number. For updates, we will email you within 2 business days. So need lang po natin maghintay ng 2 days para makomplete po yung process ng ating transfer of funds. Usually, hindi na po yan naabutan ng 2 days. And agad-agad, may transfer na po yan sa inyong new GCash account. So ganun lang po kadali mag-transfer ng funds from old GCash account papunta sa inyong new GCash account para makuha nyo na yung pera na nandun. Sana nakatulong video na ito. Hanggang dito na lang. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.